Bakit parang takot ang GCash sa mga reklamo? Sa bawat user complaint na hindi na-solve dahil sa hindi pag-acknowledge ng GCash sa kanilang kakulangan, ay parami ng parami ang gustong maglabas ng kanilang saloobin sa kanilang worst experience. Ngunit bilang tugon sa dumaraming post sa social media ay nag-update ang GCash sa kanilang terms and conditions. Sa bagong terms and conditions ng GCash, sinabi na hindi mo na dapat i-post online ang reklamo mo, lalo na kung makakasira ito sa reputasyon nila. Malinaw nilang binanggit ang ito sa 31.2 ng kanilang new terms and conditions. You shall not raise concerns or complaints through other mediums or platforms that are not authorized to, or cannot, resolve your concerns, including social media platforms. Binibigyan ka nila ng serbisyo, pero binabawalan kang magreklamo sa social media kung palpak ito. Sa kasagsagan ng dami ng user complaints sa GCash, ay mas pinili ng kumpanya na Globe Fintech Innovations na limitahan ang boses ng mga user kaysa ayusin ang serbisyo. Kung wala silang tinatago, bakit sila natatakot sa social media? Kung ayos ang serbisyo, bakit kailangang pagbawalan ang customer na magsalita? Ang social media ang naging boses ng mga ordinaryong Pilipino. Kung pati yun tatanggalin, saan pa tayo lalapit? Hindi ito simpleng update lang sa terms and conditions. Isa itong taktika para mapatahimik ka, lalo na kung ikaw ang nawalan. Kung may reklamo ka, ipaglaban mo. Hindi ka nag-iisa. I share ang video na to para malaman ng iba na may karapatan tayong magsalita.